tayo, darako na po tayo sa huling bahagi ng gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ang pag-aaral ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, at ito po'y dadali sa atin ng ating beloved preacher, dear Father Velasco. Ayun, Pastor. Praise God, God bless po sa ating beloved preacher natin. Pumalakpan po muna lahat sa ating pinakamahal na Panginoon Diyos. Praise God, hindi po ang ating pinakamahal Diyos. So, sa mga oras na ito, mga kapatid, tayo po ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Hilingin po natin ang gabay, basbas, patubay ng ating pong dakilang Diyos sa ating pag-aaral ng kanyang pong banal na salita sa mga oras na ito. So, itaas po natin mga kapatid ang ating pong mga kamay. Praise Lord. Opo, dakila at mapagpala po namin naman, Diyos, na pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa matamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoong Diyos. Sa gabi nito, mahal na Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin. Kami po, mahal na Panginoon Diyos, ay nagpupurit nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon na ipinagkaloob po sa amin. Mahal na Panginoon Diyos, na kami po ay nagkakatipon sa lugar na ito. Upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, mahal na Panginoon. At aming pong ininadalangin sa iyo, aming dakilang Ama, na kung paano mo po pinagpala at gilangisan ang mga naunang bahagi ng iyong pong banal na gawain sa gabi ito. Mahal na Panginoon Diyos, ganoon din po sa aming pong pag-aaral ng iyong pong banal na salita, mahal na Panginoon. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng espiritual na pagpapala, at ikaw po ang maglagay ng mga salita na dapat po salitain. Dahil kung saganang akin, mahal na Panginoon, ay wala po akong magagawa. And bless niyo po pagpalain ang aming pag-aaral sa gabi ito. Kung kami may nagkulang, nagkamali man ang bawat isa sa amin, igawad niyo po sa amin ang masaganang awa at habag upang kami po maintindihan at maunawaan ang aming pag-aaral sa gabi ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name. Amen. God bless you mga kapatid. Kayo po ay makabalik po sa inyo pong mga inuupuan. Praise the Lord. Muli po, isang mapagpalang gabi, o nagigit po sa lahat, no? Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay tanging sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At pangalawa po sa ating bilang panalinan, First Lord Dayawon, ito po ay anak po ng ating bilang pastor, bilang pastor po yan ni Dayawon, First Lord, at mag-isa ay na po ang sambahayan. Sabagat ang ating pong binaging pastor, mga kapatid, siya po yung nangunguna at namamahala sa ministeryo ito ng Jesus Bergen Pusig Independent Ministry. At dito po sa ating pong lugar, sa Iloilo, mga kapatid ko, ito po ay isa po sa pinangasiwaan ng ating pong binaging pastor. Amen? Amen! At ganoon po mga kapatid ko sa kailan pong buong sambahayan na sila po mga kapatid ko ay ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos upang tayo po mga kapatid ko ay patuloy pong paalalahanan, patuloy po tayong i-guide mga kapatid ko, at patuloy po sa ating hubugin tayo sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? At yun po sa lahat po mga katuwang po sa gawain po ng ating pinakilang Diyos sa lugar na ito, isang mapagpalang hapon, gabi. Praise the Lord, at sa lahat po ng mga kapatiran, baguhan man at datihan, at maging sa ating po mga bisita na kasama po natin sa gabi ito, welcome po kayo muli sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoong Diyos. Sabi ni Panginoon, pag nakalimutan yata ako. Praise the Lord, no? Yan po mga kapatid ang ating po pinagpadaan sa talagang praise the Lord. So, yan po mga kapatid ko ay magtuturo yan dito sa mga willing na matuto ng organ, matuto ng drums, matuto ng gitara, ng bass guitar. So ayan, mga kapatid, kompleto na sila, mga kapatid. Kaya yung willing na lang. Amen? Yung gusto, mga kapatid, na hindi lang siya naging kontento na taga-upo lang. Hindi siya kontentong taga-palakpak lang siya. Hindi sa kontentong taga-imin lang, kundi nagkaroon o magkakaroon tayo, mga kapatid ko, ng desire sa ating mga puso na magamit din tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Lahat tayo sa prosto. Okay, supurin po ang ating
pinakamamahal na po ng Diyos. Kaya sa gabi ito mga kapatid, dito po, yung iba po, hindi po sila nakarating. No? Hindi ko lang alam kung ano ang problema mga kapatid. Pero kahapon, sabi po nila, pupunta sila. Nahadlangan mga kapatid, no? Lahat tayo mo sa personal. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon ay nagpadala ng mga kaluluwa. Personal, amen? Hello? Gising mo ba ang lahat? Ang lahat na gising, ipalagpag ang kamay. Okay. So, tuloy po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Buksan po natin mga kapatid ang ating pong mga banal na kasulatan sa ating pong makapagbasa. No, beloved Sister Andrea, praise the Lord. Dito po tayo sa po ng Genesis, Kapitulo 3, umpisa natin dito sa 1 hanggang 6 mga kapatid. Sa po ng Genesis, Kapitulo 3, ang talata po ay 1 hanggang 6. Praise the Lord. So habang hinahanda po ng ating mga kapatid, dito po mga kapatid, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kinakailangan na magkaroon tayo ng desire sa ating mga puso. Amen? Ano ba yung desire na mayroon tayo? Magamit sa gawain ng ating pinakamamahal na Diyos. So magandang desire yan. Amen? Yung magamit ka sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, yan po mga kapatid ko ay napakabuti o mabuti. Yan po mga kapatid ko ay napakainam. Sapagat hindi ho lahat mga kapatid ko ay willing na magpagamit sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Bakit? Kasi nga mga kapatid ko, nandoon sa kanila yung tinatawag na kaba. Nandoon sa kanila yung tinatawag na pag-aalala. Amen? Pero alam niyo po ba, mga kapatid, kung ikaw ay magkaroon ka ng desire sa iyong puso, dapat yung magamit sa gawain ng harapan. Amen? So dalawa lang po yung pag-aaralan po natin sa gabi ito, mga kapatid ko. Bad influence at yung good influence. Amen? Doon sa bad, mayroon tayong tinatawag na bad desire. At doon sa good influence, mayroon naman tayong tinatawag, mga kapatid ko, na spiritual desire. Amen? So ngayon, mga kapatid, mamimili lang tayo kung alin po yung pipiliin natin. Mamili tayo kung alin po yung pipiliin natin. Sapagkat dito po, nilalarawan po ng banal na kasulatan na itong si Eva at itong si Adan may ibinilin sa kanila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? May paalala, may warning ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanila na ito po, mga kapatid ko, ay dapat ito ay sinusunod nila. Subalit itong si Eva, nagkaroon po siya ng hindi ho magandang desire sa kanyang puso. Amen? So anong tawag natin dyan? Anong tawag natin? Yun yung tinatawag na bad. Hello? Bad? Ibig sabihin masama. Amen? Kaya yun yung dapat iniiwasan ng mga umiibig o ng mga mananampalataya. Okay. So, simulan muna natin, mga kapatid. Sa po ng Genesis Kapitulo 3, ang talata po ay 1. Ituloy po natin ang basa hanggang 6. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 3, ang talata ay 1 hanggang 6. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Sa 2. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Sa 3. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Sa 4. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sa 5.
Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaong ay madidilat nga ang inyong mga mata. At kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Sa 6. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Amen. Gratitude po ito sa pagbabasa po ng salita po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Okay, so nakuha po ba natin mga kapatid yung isa sa dapat nating maunawaan? Amen? So sabi po dito mga kapatid ko, mayroon pong nagbibigay ng, kumbaga nagdikta sa kanya. Amen? Yung nagdikta sa kanya, ito po mga kapatid ko ay bad. At ang dikta sa kanya, na sabi po ng banal na kasulatan, ang ahas ay matalino. Bagay isa siya sa nilalang ng ating pinakamamahal na Panginoon na matalino. At ito pong si Eva ay nilapitan at diniktahan siya. Ano po yung dinikta sa kanya? Tunay ba? Ayan. Tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang mga bunga na nasa gitna sa halamanan? Yun yung sinabi ng ahas eh. Hello? So ito po mga kapatid ko ay nagbibigay po siya ng influence na hindi ho maganda. Amen? Masama mga kapatid ko sapagkat kahit siya mismo alam niya na ito po ay masama at alam niya na maaari na ito si Eva, ito si Adan ay mapapahamak. Amen? Pero ang ginawa niya mga kapatid, binaluktot niya ngayon yung sinabi ng mahal na Panginoon na huwag kayong kakain yan. Dahil sa oras na kakain kayo, mamamatay kayo. Amen. Pero ano yung sabi niya? Tunay na hindi kayo mamamatay. Amen. Tama? Hello? Kaya marami sa atin mga kapatid, sasabihin ng mga didiktahan tayo, ay wag muna kayo magsamba kasi marami pa namang lingko eh. Di ba? Huwag muna tayo ngayon, dahil na muna tayo ngayon sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Minsan mga kapatid ko, sinasabi pa ng marami sa atin na uunawaan ng Diyos. Di ba? Tama? Sa panangingay natin mga kapatid, maganda. Magandang influence yun, hindi ho maganda. Sabagat yun po, mga kapatid ko, ay maaaring masisira nito ang ating pong spiritual na buhay. Amen? Kaya bilang mananampalataya, bilang anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung yung dikta sa ating mabuti, so, praise the Lord. Sikapin natin na ito po ay ating magawa. Subalit kung ang dikta sa atin ay masama, huwag kang sumunod. Amen? Minsan nga sa mga nanliligaw, pag sinagot mo ako, sasama na ako sa simbahan niyo. Ang dami kayong gano'n. Amen? Dahil nga hindi Kristiyano, hindi mananampalataya, mga kapatid. So ngayon, dahil sinagot, wala na. Tapos na. Naalala ko yung sinabi ng ating beloved pastor, no, mga kapatid, na mayroon pong naliligaw. Yung naliligaw, hindi Kristiyano. Hindi siya mananampalataya. So ngayon, yung nililigawan, itong sister, mananampalataya. Kristiyano. So ngayon, ano sabi nung sister sa kanang mga magulang? Okay, papayag kami, naligawan mo yung anak namin. Basta, mag-ayuno ka. Di ba na anak, kalimutan ko ilang araw yun. O 10 days yata, kung daw nagkakamali. Mag-ayuno ka na 10 araw. Siyempre, mahal na yung babae. Kaya, ginawa niya, nag-ayuno siya. 10 araw, mga kapatid. So ngayon, mga minamahal, ang mga kapanang, 10 araw na. So nung umaga, yung tatay niya, nagkatay ng manok na Bisaya. Talagang pinasarapan, mga kapatid. Doon pa naman malapit sa tinutulugan niya, sa hinihigaan. So ngayon, pagdating mga minamahal, pagdating nung, siyempre habang naluluto na, lalong bumabango yung amoy.
Sumasarap mga kapatid. So ngayon, nung naluto na mga kapatid at pinain na doon sa misa, at sabi ng tatay, anak, maligo ka. Kasi maghahanap na kayo ngayon ng manliligaw mo. So ngayon mga kapatid, doon sa misa, sila na yung nandun, dalawa. At ang sabi ng tatay, ano yung piliin mo? Ang anak ko o yung tinulang manok? Hello? Nanay mo sabi po, sabi niya, mga kapatid, hindi ba na yung anak mo? Ito, tinulang na ng akin. So hindi nakapasa. Yun po pala mga kapatid ay pagsubok lang. Amen? Dahil kung pinili niya yung kanyang anak, simple yung anak niya, mga kapatid, magiging asawa niya. Amen? At pati yung manok na nakahanda, yung tinula, yung masarap mga kapatid, ay pagsasaluhan nila. Hello? Lahat kayo mo sabi, praise Lord? O pero ngayon, iba na mga kapatid. No? Talagang iba na yung desire ng puso ng marami sa atin, kahit hindi man na ng palataya, kahit baga lasinggo, adik, mga kapatid, pero yung ilan, mga kapatid, kasi gwapo. Ako, hindi bali na, sabi nga nila, hindi bali raw na walang dating. Basta may datong. Ang iba naman, hindi bali raw na walang datong, basta may dating. Di ba? Pero alam niyo po pa mga kapatid, kumula yan sa puso. Diba? Design mo yun. Pag yung design mo, mga kapatid ko, dapat inaalam natin kung ito po ba ay dadalhin tayo nito sa mabuti. Amen? Pero kung yung design ng puso mo, dadalhin ka nito sa mabuti, at ikaw mismo alam mo, ipinagdasal mo, ipinagpray mo sa ating pinakamamahal na Panginoon na ito po ay mabuti. So ang tawag natin dyan, mga kapatid ko, ay spiritual design. Amen? Amen. Bakit? Ano ba yung mabuti na yan, mga kapatid ko? Yung piliin natin ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hello? So sabi po ng banal na kasulatan sa binasa ng ating kapatid, na sabi po ng banal na kasulatan mga kapatid, ang ahas ay mas lalong tuso sa lahat ng nilalang ng ating pinakamamahal na Panginoon doon sa kagubatan. O maging sa panahon ka natin ngayon eh. Di ba? Di ba? Matalino yung ahas. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang kalapati naman ay tapat. Amen. Amen. Ang kalapati, ito po ay tapat at ang ahas ay tuso. Ngayon, mga kapatid, kung tayo po ay mananampalataya, anak tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, pipiliin po natin kung ano po ang mabuti. Huwag tayo magpapadaya at huwag tayo makikinig sa dinidikta sa atin na hindi naman po tama. Amen? Hello? Madalas nagdidikta sa atin, puso natin. Diba? Yung sabi nga nung isa sa pinakamagaling sa labanan. Sabi niya, marami na siyang naging kalaban. Natalo niya lahat. Subalit, ang hindi niya kaya, yung sarili niya. Amen. Hello? Amen. Okay, pakiulit ka pa rin. Sa uno, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Okay. Ang sabi po ng banal na kasulatan, itong ahas mga kapatid na isa sa nilikha ng ating pinakamamahal na Panginoong tuso, matalino. At ang sabi po dito ng banal na kasulatan, ang sabi niya doon sa babae, tunay ba na sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa anumang halaman? No? At ang sabi ng babae, hakain naman kami sa iba, sumalit mayroon pong ipinagbabawal sa amin. Na huwag namin kunin, huwag namin pitasin, at huwag kaming kumain, sapagkat kung sa oras na kumain kami nito, kami ay mamatay. Amen? Amen?
Pero ano yung sinabi ng ahas? Hindi totoo yan. Tama? Hindi totoo yan. Kasi ang sabi niya, hindi totoo yan. Kasi talastas kasi ng Diyos, alam kasi ng Diyos, na sa oras na kumain kayo niyan, magiging parang Diyos kayo. Na makikilala ninyo ang mabuti at ang masama. Masama po ba na makikilala mo ang mabuti? Hindi. Masama po bang makikilala mo ang masama? Hello? Hindi naman yun mga kapatid ko, subalit yung sumuway ka, masama yun. Amen? Ang pinakamasama, yung sumuway tayo sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bago nagkaroon ng magnanakaw sa panahon natin ngayon, unang-una na po naging magnanakaw, sino? Sino? Si Eva at si Adan. Kasi pinagmawal sa kanila ng Diyos na huwag silang kumuha. Amen? Huwag silang magnakaw. Sumalit kung sila po lumapit, mga kapatid si Eva, ito po siya yung lumapit siya sa puno at nandun sa bunga, ang sabi niya, masarap. Amen? Saan galing yun, mga kapatid? Nung diniktahan siya ni Satanas, diniktahan siya mga kapatid ng ahas, pero si Satanas naman talaga, yun naman talaga yun eh. Ha? Sa dito mga kapatid sa Genesis, ahas. Ngayon sa Revelation, matandang ahas. Sino yun? Si Satanas na rin yun. Di ba? Lahat tayo masabi po sa Revelation, ang tawag na sa kanya, matandang ahas. Pero tandaan po natin, yung pangalang Lucifer, hindi masama yun. Ang kahulugan kasi ang tala, ang tawag niya. Malingning, mga kapatid, tala sa umaga. Kaya lang, naging masama nung naging Satanas na siya. Diba? Nung kinalaban niya ang ating pinakamamahal na Panginoon, doon ako mga kapatid, naging masama na kasi yung pangalan niya na ay Satanas na hindi na Lucifer. Lahat tayo magsabi po sa okay. So ngayon mga kapatid, ang sabi po dito ng banal na kasulatan at sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon. Huwag ninyong hipuin. Baka kayo ay mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nasabi, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakakalubod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, ay pumita siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. Hello? At namin sa aking Lord. So nahawa ngayon mga kapatid. Ngayon ang ginawa ng asawa niya, ito si Eva, ang ginawa niya, diniktahan niya rin itong si Adan. Sabi niya, kainin mo to, mahal. O anong tawagan nila noong mga panahon na yun, mga kapatid? Kainin, masarap to. Hindi naman sila nagsabi na, baka pag kumain tayo, mamamatay tayo, hindi nga ako namatay. Di ba? Hello? Lahat tayo mo sa personal, hindi pag nanakaw to, masama to. Hindi masama yan. So ngayon mga kapatid, nung kumain sila, kumain ito si Adan, kasi natapos na kung kumain si, sinong pangalan? Si Eva. Maganda, nakikinig kayo mga kapatid. Okay. Nung matapos na kumain si Eva, at binigyan ito si Adan, ito rin ay kumain. At nung sila po'y kumain na, mga kapatid, ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Na lalaban na nila na sila ho ay wala ng mga kasuotan. Amen? So ngayon mga kapatid, ginawa nila
nagkuha sila ng mga dahon, nagtakip-takip sila, mga tapik-tapik, ang tawag yan. No? At nung mahinig nila, napaparating ang mahal na Panginoon, natakot sila ngayon. Amen. Ano? Amen. Natakot na sila, nag-aalala na sila. Lahat tayo mo sa Praise person. the Lord. Praise the Lord. Dahil alam na nila, mga kapatid ko, yung ginawa nila Amen. na kasalanan. Amen. Amen? Amen. Pero alam niyo pa mga kapatid, yan yung isa sa katotohanan na minsan, ang sabi nga nila, ang isang problema, madaling pasukan, mahirap Amen. labasan. Amen? Sa isang iglap lang, kaya mo nang gumawa ng isang problema, mga kapatid. Amen? Subalit, nung nagawa mo na, tapos na, magsisi ka man, huli na. Amen. Amen? Sapagkat ginawa mo na yung bagay na hindi ko maganda. Amen. Kaya nga, mga kapatid ko, kung magkaroon man tayo ng desire sa puso natin, isipin natin na ito po ay mga mabubuti. Amen. Amen? Kasi, anak ka ng Diyos eh. Mananampalataya ka na. Naglilingkod ka na sa mahal na Panginoon. Ano ba, mabuti ba akong influence nito sa aking kakilala? Mabuti ba akong itong influence sa aking mga kapitbahay? Mabuti ba ako para makita nila na ako ay anak ng ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Amen. Yung nalakad ka pa ng sa daanan, makikilala na ikaw ay lingkod ng Diyos. Amen. Tama? Sa palagay ninyo mga kapatid, pag naglalakad kayo sa daan, may kilala kaya kayo na kayo ay anak ng Diyos. Lahat tayo sa person. Praise the Lord. Mga classmate ninyo, alam ba nila, mga kapatid, na ikaw ay born again? Ikaw ay mananampalataya? O kaya, ang alam na ng kapatid ng classmate mo, balihas lang kayo. Hello? Kaya mga kapatid, ang paalala sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung ano, mga kapatid ko, yung piniligtas sa atin na hindi maganda, huwag kang sumang-ayon. Amen? Amen. Hello? Dahil nung panahon, mga kapatid, na nalaman na nila na ang mahal na Panginoon paparating. So nagtago sila ngayon. Amen. Kaya sila tago, may nagpunta dito, may nagpunta doon. At ang sabi sa kanila ng Panginoon, lalaki! Lalaki! O, hindi ko lang alam kung binanggit yung babae. Lahat mo sa person. So ngayon mga kapatid, ang sabi ni Adan, narito kami Panginoon, nagtago kami. Kasi nung marinig namin ang yung mga natakot kami. Ano sabi ng mahal Panginoon? Asa? Bakit? Kumain ba kayo? Amen. Kumuha ba kayo ng aking sinabi na huwag niyong kunin? Amen. Ngayon, kasi ang mahal ng Panginoon, hindi siya katulad ng tao na husgahan ka agad. Amen. Di ba? Pag nagkamali ka, hatulan ka na agad. Amen. Ano sabi ng mahal ng Panginoon? Tinanong niya ang lalaki. Amen. Amen? At ang sabi ng lalaki, kasi ito kasi babae na ibinigay mo na aking kasamahin. Siya yung pumitas doon. Siya yung dinalhan niya ako. Amen. Sa panangan ninyo, mga kapatid ko, tamang dahilan ba? Kung ikaw, alam mo na ito ay masama, huwag kang kumain. Amen. Amen? Amen? Masama eh. Ibig sabihin, mga kapatid, ito po ay hindi po galing sa mabuti. Amen. Hello? Kasi minsan, mga kapatid, kahit alam mo nila na ito ay masama, kasi sa banal na kasulatan, halimbawa, sinasabi ko ng Biblia, kung kayo anyayahan ng isang hindi mananampalataya at ihain sa inyo lahat ng mga pagkain nandyan, ang kanin ninyo. Pero kapag sinabi sa inyo na ito ay hinain namin sa Diyos-Diyosan, ay huwag kayong kumain, alang-alang doon sa nagsabi. Amen? Yung po ba mga kapatid niya dinala ni iba, alam kaya niya na saan galing yun? Alam niya. Amen. Tama? Amen. Alam niya kung saan galing yon, mga kapatid. Subalit dahil nga sa kung ano yung na-influensyahan siya nito ni iba, mga kapatid ko, kaya si Adan, siya rin ay kumain. Di ba? Lahat tayo ba sabi personal? Kaya ano po ang nangyari kay Adan at kay Eva? Silang dalawa gumawa ng masama sa paningin ng Diyos. Amen. Kaya sabi nga nila noon, ang pagitan ng tao at ng Diyos,
kasi nipis lang ng batil. Dahil sa ginawa nilang kasalanan, paglabag nila sa utusan ng ating pinakamamahal na Panginoon, lumayo na yung tao sa Diyos. Amen. Amen? Hello? Pero kaya ba natin ilapit ito? Amen. Ang kailangan lang natin mga kapatid ay magpakumbaba, magsisi, manimalik tayo sa mahal na Panginoon. Talikulan natin ang ating mga masamagla. Kasi sa pinagbaga ng kasulatan mga kapatid, na manumbalik kayo sa Panginoon, magsisi kayo at magbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon upang magapawi ang inyong mga kasalanan at upang kung magkagayon ay magsirating ang kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Amen? Ang sabi po ng Gawa, Kapitulo 2, 19, kung di ako nagkakamali, o 3, 19. Yan yan mga kapatid. Gawa, Kapitulo 3, ang talata po ay 19. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 3, ang talata ay 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng Panginoon. Praise the Lord. So ano yung sabi po ng banal na kasulatan mga kapatid? Bilang tao, tanda po natin, hindi pa tayo perfecto. Maaaring magkakamali tayo, maaaring magkakasala tayo. Sumalit kung magkakamali ka, magkakasala ka, magsisi ka, at yung pinagsisihan mo kasalanan, huwag mo nang balikan. Huwag mo nang ulitin. Amen? Sapagkat nalulugon ang ating pinakamamahal na Panginoon sa isang pananampalataya na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at nagbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin gayahin ito si Eva at si Adan. Anong ginawa nila? Oo, sumuhay. Pero, nung tinanong sila ng ating pinakamamahal na Panginoon, ano sabi sa kanya ng mahal na Panginoon? Kumain ba kayo nung aking sinabi na huwag niyong kanin? Nagtulak-tulakan sila ngayon. Nagturuan sila ngayon. Amen? Dapat sana, mga kapatid ko, ang tama dyan, huwag mo nang i-examine, huwag mo nang itulak sa iba. Aminin mo na yung pagkakamali natin. Amen? Kung ito po'y mali, ito po'y alam natin kasalanan, huwag na natin isama sila. Kumbaga, yung kasalanan ginawa nila, yun din po mga kapatid ko, ay kasalanan na dapat din nilang pagsisisihan. Ibig sabihin, aminin natin na nagkamali tayo. Aminin natin na nagkasala tayo. Amen? Amen? Huwag natin sabihin, dahil di kasi sa kanya itong binigay mo sa akin, mahal na Panginoon na aking kakasamahin. Dinalhan niya ako. Buti, bisa sinabihan ng mahal na Panginoon, siyempre, mahal ka niya. Lahat tayo masabi po sa naman. Di ba? Palangga ka niya, kaya gindalaan ka sa protas. Amen? Sino sa inyo nagdala na protas sa inyong mga pinalangga? Sabi ni Badan po na ako. Sabi ni Mr. Jenny, wala akong pariya niya na. 500 Sabi ni Mr. Jenny, sana all. Lahat ay masabi po sa naman. Sa mga pagdala, mga kapatid ko, ang nagdala kasi ng pasalubong, sino yung nagdala ng pasalubong kay Adam? Si Eva. Kaya niyong gawin yan sa mga mahalin niyo. Sabi ni Badan Toto, sige na, basta makaon-kaon ako din. Kaya ito si Adan, mga kapatid ko, kumain nito siya, pero nung sila po ay sinabihan na ng ating pinakamahal na Panginoon, nagtuturuan na sila. Amen? So ngayon, mga kapatid ko, ang pinagsakan, sino yung nabagsakan ng lahat? Oo. Kasi sabi ni Adan, itong babae ibinigay mo sa akin na aking kakasamahin. At sabi naman ng mahal na Panginoon, tunay ba babae? Sabi naman nung babae, ito kasi yung ahas. Tinukso niya ako. Sabi ni Brother Eli, sabi niya, dapat ikaw yung lalayo sa tukso. Amen. Kasi kahit labanan mo yan, kahit tuloy
pa dyan, eh hindi mo matatalo yan. Ikaw ang matatalo niyan. Ngayon ang kailangan ay layuan natin, iwasan natin ang tukso. Kaya sabi ka nung kanta, o tukso, layuan mo ako. Eh, hindi lalayo ka sa'yo yan. Lalapit at lalapit sa'yo yan. Bakit? Kasi nga, mga kapatid ko, yun po ang trabaho niya para ilayo ka sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Hello? Ano yung trabaho ng kaaway? Ano yung trabaho ni Satanas? Ang trabaho ni Satanas, ikaw na mananampalataya, ikaw na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ilalayo ka sa Diyos. Ano? Ihiwalay ka niya. Bakit? Kasi ayaw niya na siya lang ang mapunta doon sa impyerno. Gusto niya marami siyang karamay doon. Kasi po yung impyerno, hindi po yung para sa'yo, hindi para sa atin, hindi po yung para sa tao, para po yun sa dyablo, para po yun sa lahat ng mga kumalaban sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi po mga kapatid, nung itong si Satanas, na kinalaman niya ang ating pinakamamahal na Panginoon, 1/3 ng mga anghel sa langit na kinalaman ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung mga tinatawag na mga holy angels. Diba? Marami yan sila, mga kapatid. Kaya hindi mo nga alam, nasa tabi mo na pala. Oh, hello. Eh, hindi lang yung katabi ninyo. Tumabi lang yan sa inyo. Para ipikit mo yung mata ninyo. Hindi pa yan. Matulog ka na. Kaya yung iba mga kapatid, nakikinig ka ng preaching. Nakagano. Akala mo nakikinig, eh, tulog na pala. Sabi ni Brother Ila, yung may manggagawa araw, mga kapatid. Laging puyat. oras ng puri, tulog. Bakit? Kasi na, tinatrabaho ng kaaway. Amen? Hindi na paglabanan. Lahat tayo magsabi po no. Kasi po mga kapatid, kasi yung pag-imin natin, alam niyo po ba? Pag nag-imin ka, yung katabi mo na inaantok, magigising na. Pag nagpapalagpak ka, yung katabi mong inaantok, magigising yan. Amen? So ngayon, dahil nagising, nakinig ngayon, pinagpanak, o ginamit ka. Ginamit tayo para i-bless sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Eh, sa ating nga dito, maiksi lang yung time natin eh. Amen. Diba? Hindi yung talaga ito overnight. Amen. Kasi yung overnight, mga kapatid, simula alas 8 o alas 9 pa, alas 12 o lampas pa, mga kapatid. Overnight. Amen. Amen. Yung iba naman, ang ginagawa naman nila, overtulog. Habang nagagawain, yung iba, puyat, mga kapatid. So yung ilan naman, tulog. Di ba? So wala rin. So ang kailangan po natin, mga kapatid, bilang mananampalataya, pinaghandaan natin sapagkat tinatrabaho tayo ng kaaway. Amen? Amen. So nagsisimula kasi sa desire natin. Ano ba yung desire na mayroon tayo? Ano ba yung desire na mayroon ka? Yung desire na mayroon tayo, mga kapatid ko, yung spiritual na desire. Huwag natin gayahin yung mga nasa paligid natin. Tanda po natin, nasa paligid natin, mga kapatid ko, ang trabaho nila, mga kapatid ko, linlangin tayo, dayain tayo. Amen? Di ba dati, ang ganda-ganda ng paglilingkod mo sa mahal ng Panginoon? Nagpapaawit ka pa. Dati, choir member ka pa. Dati, mga kapatid, lagi kang present yan sa inupuan mo. Sumalit, mga kapatid, dahil yung nasa paligid mo, yung lagi mo nakasama, hindi mananampalataya, unti-unti ka na nangihina at nanlalamig at lumalayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Dapat ikaw yung maka-influence sa kanila. Hindi dapat sila. Ano? Dapat ikaw yung makadala sa kanila. Hindi dapat ikaw yung nadadala. Yun po, mga kapatid, ang isa sa dapat natin na matandaan. Amen? Kaya kung sino po yung mga nasa paligid natin, na iniisip natin, mga kapatid ko, na maaaring masisira yung ating espiritual na buhay, huwag tayong magpadaig sa kanila. Amen? Hello? Kaya minsan, mga kapatid, naisip natin, huwag mo na ngayon akong sasamba. Agad-agad ba naisip natin yan? Hindi naman. Huwag mo na ngayon akong maglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa sunod na lang.
Kasi nga, mga kapatid ko, mayroon pong nagdikta sa atin. At ang nagdikta sa atin, mga kapatid ko, maaari trabaho, negosyo, amen, kitaan, hello. At maaari, mga kapatid ko, pamilya natin, anak natin, baga dinidiktahan tayo. Kasi hindi po literal na si Satanas bababa dito sa lupa na may sungay. Tapos pag ganun-ganun pa sa buntot niya, para sabihin sa'yo kung ano ang pangangailangan mo. Amen? Amen. Hindi ka sabihin na, pag sumama ka sa akin, mapupunta ka ng impyerno. Hindi. Ang sasabihin sa'yo niyan, magtrabaho ka muna para may pangpagka sa mga anak mo. Para mayroon kayong kainin sa buong isang linggo. Hello? Yun po, mga kapatid ko, ay mga paraan ng kaaway para ilayo tayo sa banyo. Alam niyo po ba yung panlalamig? Hindi naman agad-agad yan. Unti-unti. Pag simulan mo na yan, hindi ka makapagsamba ng Friday, hindi ka makapagsamba ng Linggo, hindi ka mapabayaan mo na itong tungkulin mo sa mahal na Panginoon. Unti-unti kasi yan. Hindi naman agad-agad. At magugulat ka na lang isang araw, wala ka na. Amen? Kasi nga, hindi natin napaghandaan, mga kapatid ko, na itong si Satanas, tinatrabaho na tayo. Lahat tayo mo sabi, praise the Lord. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Ang sabi ng banal na kasulatan, okay, pakituloy, kapatid, dito sa ating binasa kaya. Dito po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 3. Genesis. Sa 5. Sa 5. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. 5. 3:5. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilad nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Amen. Sa 6. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. Praise the Lord. Pumalakpak po muna lahat ko sa ating pinakamahal na Panginoon. So ngayon mga kapatid, ito yung nangyari. Kumain ito si Adan at nadilat kapwa ang kanilang mga mata. So doon na po dumating sa kanila, mga kapatid, simula yung tinatawag na sinabi ng mahal na Panginoon. Kasi lahat naman kasi sinusupply sa kanila ng Diyos doon. Amen? Diba? Lahat na lang doon sa hardin, mga kapatid, sinusupply sa kanila ng mahal na Panginoon. Lahat ng pangangailangan nila. Subalit, nung sila po sumuway na sa sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ano po yung nangyari? Nandun na po, mga kapatid, nagsimula na sila naghira. Nagsimula na sila naghira. Amen? Dahil yung sumpa ng ating pinakamamahal na Panginoon nagsimula sa kanila. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, sinumpa una, sino yung sinumpa? Ang ahas. Sa banal na kasulatan, ilan po ba yung sumpa sa Biblia? Ilan na po ba yung sinumpa? Sa mga kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon, may 3 po na may sumpa. Ano yun? Unang sinumpa ang ahas, pangalawa na may sumpa. Pangalawa na may sumpa, mga kapatid ko, yung mag-idol ka ng tao. Amen. Maghanga ka sa tao. Yung baga, yung parang sasambahin mo na siya. Sa Jeremias, Kapitulo 17, ang talata po ay 5. At ang pangatlo na may kalakip na sumpa, yung hindi pagtatapat sa pagbibigay. Amen. Hello? Lahat tayo mo sabi, praise the Lord. So ngayon, mga kapatid, mamimili tayo ngayon. Kung pipiliin natin, mga kapatid ko, yung bagay na isasanayos ng ating pinakamamahal na Panginoon, o susuwayin pa rin natin yung mga kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bilang lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon, bilang mananampalataya,
bilang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino rin yung mga pinagpala ng Diyos? Taas yung mga. Oh, praise the Lord. Lahat kayo mga pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? At yung mga bata, pinagpala ng mahal na Panginoon. So patunay lang yan, mga kapatid, na hindi kayo pinapabayaan ng Panginoon. Amen? So ngayon mga kapatid, asabi po ng banal na kasulatan, piliin po natin. Piliin natin ay ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos upang makawala tayo sa tinatawag na sumpa. Kahit sabihin pa natin mga kapatid, kahit sabihin pa natin mananampalataya na tayo, naglilingkod na tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit hanggat hindi pa rin tayo mga kapatid sumusunod sa mga kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nananatili ka pa rin sa sumpa. Amen? At isa po yan sa dahilan, mga kapatid, na ang akala natin, mapupunta na tayo ng langit, pero ang pupuntahan pa rin pala natin, kapahamakan. Bakit? Kasi nga, mga kapatid ko, kasama ka pa rin doon sa mga sinumpa. Lahat tayo magsabi po siya. Lord, ito bang nangyayari ngayon sa aking buhay? Yung hirap na hirap ako ngayon. May problema ako ngayon, may karamdaman ako ngayon. Itong negosyo ko, itong trabaho ko, yung mga bagay na sana ay dumating na sa akin, bakit hanggang ngayon hindi pa dumating? Amen. Kapatid, baka, ano kasunod na? Baka, lalapili ka pa rin doon sa sumpa. Amen. Hindi ka pa nakakawala. Amen. Amen? Ibig sabihin pa, hindi pa tayo nakalaya. Amen. Hello? Di ba, ano sabi ng mahal na Panginoon, manumbalik eh. Sino ba yung tinutukoy po ng Biblia na manumbalik? Ang tinutukoy ng banal na kasulatan, hindi naman yung mga unbeliever. Amen. Mga believer po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ibig sabihin, mga mananampalataya na. Mga naniniwala na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tinutukoy ng Biblia, mga kapatid ko, na manumbalik sa Kanya. Amen. Amen? Di ba ano sabi ng mahal na Panginoon? Paano naging magnanakaw ang tao? Sa hindi nila pagbigay ng kailan ikaw at handog. Amen. Amen? Si Iman si Anan, naging magnanakaw sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabagat, yung inutos ng mahal na Panginoon, hindi nila sinunod. Sumuway sila. Amen. Lahat tayo masabi po sila. At ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, ang sabi po, buksan muna natin, no? Dito sa Malakias, wala tayo sa pagbibigay, ha? Amen. Natapos na yun, mga kapatid. So, ang sabi po dito sa Malakias, ganito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Kasi para tayo po ay makawala sa sumpa, makalaya tayo sa sumpa, mga kapatid, sapagat itong si Iba si Anan, mga kapatid, nung sila po ay sumuway sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, sila po ay nasa ilalim ng sumpa. Di ba? So, unang sinumpa ang ahas. Ngayon, pangalawa, yung babae. Amen. Hello? Bakit? Kasi sabi ng mahal na Panginoon, maghihirap ang babae sa panganak. Amen. At yung lalaki naman, dahil sumunod o nakinig doon sa asawa niya, maghihirap din siya. Saan siya galing? Sa putik siya galing. At sa pawis niya, kumbaga yung kakainin niya sa pamagitan ng kailang pagpapagal. Amen. Amen? At babalik niya saan? Sa lupa. Kasi doon siya galing. Amen. Eh tayo kaya mga kapatid, saan tayo galing? Ha? Galing tayo sa alikabok. Amen. Amen? Si Iba saan galing? Sa? Sa Tadyang. Kaya nga, minsan mga kapatid, yung mga lalaki, kasi galing sa alikabok, minsan amoy putik. Kaya yung mga babae naman, mga kapatid, minsan kasi hindi sila nangangamoy putik eh. Ginawa nila, mga kapatid, bumibili sila ng mga sinsanso, mga pinadalagay sa mga mukha, mga kapatid, para mangamoy putik sila. Lahat tayo masabi po sa okay. So, sabi po dito ng Malakias, mga kapatid, no? Sabi dito, sa city, Malakias Kapitulo 3, ang talaga po ay city. Mula ng mga karawan ng inyong mga magulang, kayo nang pakaligaw sa aking mga tuntunin,
at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Amen. Diba? Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang, kaya tayo po ay nagpakaligaw sa mga alituntunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, lumayo tayo, napalihis tayo. Amen. Hello? Kaya nasabi ng banal na kasulatan, kailangan nating manumbalik. Amen. Ngayon, ano sabi ng mga tao? Paano kami manunumbalik? Oh. Sa palagay natin, paano tayo manunumbalik? Simulan natin. Simulan natin. Every Sunday, nasa gawain tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Simulan natin, mga kapatid, magtapat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala rin na dahilan na gipit tayo. Amen. Sa banal na kasulatan, mga kapatid, hindi dahilan yun. Amen? Di ba? Sino po nakakaanak sa lugar po ng Macedonia? Sa lugar ng Macedonia, mga kapatid ko, na nakasaan sa banal na kasulatan, mahirap sila. Sa kahirapan, mahirap sila. Sa kapighatian, pighati sila. Amen? Pero hindi naging hadlang yung kahirapan para makapagbigay sila. Amen. Praise the Lord. Hindi hadlang ang kahirapan para makapaglingkod sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi hadlang mga yung kawalan para hindi sila dumalo, hindi sila sumamba. Hindi hadlang yun sapagkat sila po, mga kapatid ko, bagamat hirap sila sa buhay, nasa pagsubok sila, nasa kapighatian sila, mga kapatid ko, subalit yung pag-ibig nila ay nag-aalap. At ang sabi ng banal na kasulatan, yung ang kayamanan mayroon sila. Amen? Amen. Kaya minsan dahilan kasi natin na hirap tayo, kaya hindi mo na tayo makapagsamba, nasa pagsubok tayo, kaya hindi mo na tayo makapagsamba, dahilan lang natin yun, mga kapatid. Ang isa sa pinakamaganda, yung gayahin natin, yung mga mananampalataya sa Macedonia. Amen. Amen? Sa aklat po na ikalawang Korinto, Kapitulo 8, ang talata po ay 1. Ituloy ninyo ang basa, mga kapatid. Amen. Diyan po, nilalarawan ng banal na kasulatan. Kapag ibinigay mo muna yung sarili mo sa mahal na Panginoon, kaya mo sundin ang kautusan ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Isipura natin yung sarili natin sa mahal na Panginoon. Manumbalik tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng kautusan ng ating pinakamahal na Panginoon, magagawa natin sapagkat mag-aalam sa puso natin at magagawa natin ng desire sa ating puso na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Diyos. Amen. Wala na tayong idadahilan sapagkat yung desire ng puso natin maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Ano sabi po na Roma? Pakibasa ka natin. Roma, Kapitulo, malapit na tayo. Sa Roma, Kapitulo, Kapitulo 12, at talata po ay 11 hanggang 12. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, ang talata ay 11 hanggang 12. Sa 11, huwag mga tamad sa pagsusumikap, malinga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Sa 12, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmamatyagain sa pananalangin. Palagpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Lahat tayo sa puso. Sabi po ng banal na kasulatan, huwag maging tamad. Amen? Kung paano ka nagsisikap sa trabaho, kung paano ka nagsisikap sa pag-aaral, kung paano ka nagsisikap para sa pangailangan natin, mga kapatid ko, ang isa sa dapat natin pagsumikapan ay ang mga espiritual na mga kailangan. Amen? Paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hello? Amen. Ito yung isa, mga kapatid ko, sa kailangan ng marami sa atin. Amen. Kailangan ng pamilya natin, kailangan ng mga kaibigan natin, kailangan ng mga mahal natin sa buhay. Amen? At lalo higit sa lahat, kailangan mo. Sabihin mo, kailangan ko. Kailangan ko. Amen? Amen. Ibig sabihin, mga minamahal ko mga kapatid, asa pinagbanal ng kasulatan, huwag kang maging tamad. Amen. Hello?
Ang tinutukoy dito, hindi po mga kapatid ko, maging tamad sa pagtatrabaho, paghahanap buhay. Ang tinutukoy ng banal na kasulatan, huwag kang maging tamad sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kang maging tamad mga kapatid sa pagsunod sa kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong maging pabaya. Amen. Bakit? Kasi alam mo po ba mga kapatid, darating ang araw, kung pabayaan natin ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, pabayaan din tayo. Iniisip lang kasi natin, mga kapatid, iniisip lang kasi ng tao, ay pag naglilingkod naman sila sa mahal na Panginoon, kaya minsan paisi-isi na lang sila sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kasi iniisip nila, hindi naman sila pinapabayaan ng Diyos. Mali po yun mga kapatid. Amen. Kasi ang tama, hanggat nanatili tayo sa mahal na Panginoon, ang Diyos ay nanatili sa atin. Amen? Ano sa atin ang mahal na Panginoon? O dinggin ninyo ako asa at buong Benjamin at buong Huda. Ang Diyos ay nanatili sa inyo kung kayo ay mananatili sa Diyos. Amen? Amen? Ibig sabihin mga kapatid, kung nanatili ka sa mahal na Panginoon, ang Diyos ay mananatili sa atin. Katulad ko yun sa sanga, na sabi ng mahal na Panginoon, siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. At pag yung sanga, hindi nakakabit doon sa puno, ano ang mangyayari sa kanya? Mamamatay. At ang sabi ng mahal na Panginoon, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa Amen. Amen? Kailangan natin mga kapatid ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya manatili tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong maging tamad sa pagsumika, maglingkod sa... Pakiulit. Huwag maging tamad sa pagsumikap at maglingkod sa... Sige. Amen. Praise the Lord. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, malingas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Okay. Malingas. Ibig sabihin, nag-aanab. Amen. Mainit. Nag-iinit ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gusto mo lagi maramdaman mo ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gusto mo lagi punong-puno ka ng banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. So maging puno-puno tayo ng banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon kung lagi tayong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Tanda po natin mga kapatid, dito pa lamang sa lupa, kung naging mainit na tayo, naging maalam na tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, dito pa lang sa lupa, masasabi mo na, nasa langit ka. Bakit? Kasi lahat ng pangailangan mo, provide na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo pababayaan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huling talata natin, mga kapatid, sapagat yung ating oras nakipaghabulan. Ang sabi po ng Pilipos, Kapitulo 3, sa talata po ay 18 hanggang 20. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, ang talata ay 18. 18 hanggang 20. Sa 18. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Sa 19. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Sa 20. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Pagkakaroon natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Diyos. Tanda po natin mga kapatid, pamumuhay na may kabanalan, pamumuhay na may takot sa Diyos, at pamumuhay na ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Marami po mga tao maaaring mapapahamak na ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, dahil sa pagsuway ng tao, maaari ang tao ay mapapahamak. Amen. At ang sabi ng banal na kasulatan, maaari sila po ay isa sa naging kaaway sa krus
ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, ang kahinatnan ay kapahamakan. Amen? Pero ayaw ng Diyos na tao mapahamak. Amen. Ang gusto ng mahal na Panginoon sa anak ng ikalawang Timoteo 2:4, hindi ako nagkakawali o 4:2, mga kapatid, na ang gusto ng mahal na Panginoon lahat ng tao maligtas. Amen. Ayaw niya na ang tao ay mapahamak. Amen? Ganun tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bawat isa sa atin, mga kapatid ay mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kaya ang kailangan po natin, mga kapatid ko, ay magsisi at manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po, mga kapatid ko, ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? So pagkanasahin natin, mga kapatid ko, ang spiritual na mga gampani. Amen. Amen? Amen. Ano yun? Unang-una, dumalo ka, sumamba ka, at hindi lang hanggang doon sa natapos, mga kapatid, magpagamit ka sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging mang-aawit ka, maging instrumentalist ka, maging kung ano man maaari natin tawag nito. Ha? Kung ano yung pwede mong maitulong para sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Amen. Amen. Tandaan natin mga kapatid, itong ginagawa natin para sa mahal ng Panginoon, yan yung dadalhin natin sa Amen. Praise the Lord. Hindi naman kasi, Lord, graduate ako, abogado ako, Amen. may natapusan. Hindi yan ang dadalhin natin doon. Amen. Amen? Sa araw ng paghukom, ang hahanapin sa atin ang mahal ng Panginoon, ano ba yung ginawa mo para sa Kanya nung buhay ka pa? Amen. Amen? Nung buhay pa tayo, malakas pa tayo. Ano ba yung ginawa natin para sa mahal ng Panginoon? Yun yung dadalhin natin. Dito sa lupa, sabi ni Brother Renz, mga kapatid, dito sa lupa, instrumentalist ako. Nagtuturo ako sa mga young people. Amen. Ano sabi ng mahal ng Panginoon? Kayong mga nasa kanan, buhat na itatag ang sanlibutan. Manahin ninyo ang kaharian nakahanda sa inyo. Amen. Praise the Lord. Amen? Ano yung mga nasa kanan? Mga tupa. Ano yung mga nasa kaliwa? Mga kambi. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, sila yung mga bad influence. Hindi ho naging masunurin sa Diyos. Mga masurayin sa Diyos. Kaya sila po ay nasa kanan at yung mga tupa nasa kaliwa at yun po yung mga Masunurin. magmamana ng kahariang ipinangako ng mahal ng Panginoon. Amen? Ngayon mga kapatid, simulan natin. Amen. Magkaroon ka ng desire sa puso mo na magamit ka sa gawain ng mahal ng Panginoon. Praise the Lord. Tandaan natin, kahit tagawalis man yan, tagahugas man yan ng pinggan, tagapunas man yan ng upuan, mga kapatid, amen? Ha? O tagabasa ng Biblia, tagapunas ng microphone, basta ipigilan mo yung sarili mo, nakaisa ka sa gawain ng mahal ng Panginoon. Amen? Tagapalakpak ka. Gusto. Tagasigaw. Tagasigaw ka ng amen. Kasi ibilang natin, ang sarili natin, nakaisa tayo, kasama tayo. Amen? Pagdating ng araw, mga kapatid ko, yan yung dadalhin natin sa harapan ng Amen. Panginoon. Praise the Lord. Lahat tayo masahin, praise Lord! Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, kaya yung oras natin naging paghapulan. Sabi ko nga, yan na city media, tapos na tayo. Lumampay. Okay. So tayo po lahat, mga kapatid ko, ay tumayo. Mga kapatid, at tayo po ay umawit po sa ating pinakamamahal na Panginoon ng isa pa po awitin at gawin po natin itong pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Sa ating mga bisita, pwede po kayo pumunta dito sa unahan. Tanggapin po ang ating pinakamamahal na Diyos. Praise Lord. At habang umaawit po ang ating mga awit, tayo po magpulay-pulay sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Praise Lord. Hallelujah.
Sabi ko mga minimahal natin mga bisita, praise the Lord. Ito po mga kapatid ay isa no, sa nais ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Tanda po natin, hindi po relihiyon ang tatanggapin natin, kundi ang ating tatanggapin, walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kapagkat ang sabi po ng mga nakasulatan, walang ibang pangalan na ibinigay sa silo ng langit na sukat natin ikaligtas, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa aklat po ng Juan, Kapitulo 14, ang talata po ay 6. So ang tanggapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. At ang sabi po ng banal na kasulatan sa Juan 1:12, na ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Tanda po natin, mali po yung sinasabi nila na lahat ng tao anak ng Diyos. Mali po yun. Ang tama, lahat ng tao nilikha ng Diyos. Tama yun. Pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Kasi ang sabi ng Biblia, dahil sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buong sangkatauhan sa sanlibutan ito, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yung sinabing bugtong isa. Amen. So ngayon, para maging anak ka ng Diyos, tanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari sa iyong buhay. At ang sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ng sa Kanya nagsitanggap ay pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Marami na po. Amen. Asali po ng binasa ng ating kapatid kanina, bilang Brother Eli, praise Lord, ang sabi niya, lahat ng tao ay na tumatawag sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon ay mga nilikha ng Diyos para sa Kanyang kapurihan. No? Kaluwalhatian, mga kapatid. So ngayon, lahat ng nilikha ng Diyos, hindi ko lahat anak ng Diyos. Di ba? So, okay, bilang Brother John Lex, John Lex, bilang Cruz, bilang Sister Riami Bildia, praise Lord, at si Bilabi Sister Jeneline si Dorado, praise Lord. So tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ipikit po ninyo yung mga mata at pwede niyo itaas yung inyong kamay, dalawang kamay. Itaas niyo po. At sumunod po kayo sa maiksi na pananalangin ng pagtanggap at ng pagsisisi. Sabihin niyo po, Panginoong Hesus, ako po ay nagpapasalamat sa iyong ebanghelyo na aking narinig sa gabi ito. Panginoong Hesus, ako po ay isang makasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Panginoong Hesus, ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Panginoong Hesus, iligtas niyo po ako sampo ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Hesus na aking tinanggap
ngayon at magpakailan-kailan pa man. Sabi niyo pong amen. Kami na po na lang. Dakila ko pala po namin naman, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa matamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Diyos. Dahil ito po ang aming pumakapakit, mahal na Panginoon, na tinanggap ka po bilang Diyos at hari na kailan pong buhay. Isulat mo po ang kanilang pong mga pangalan sa aklat ng buhay at gawin po silang tunay na anak at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po sila, maging kanilang pong buong sambahayan at nawa, hindi po ito ang una at huli ng kanilang pong paglilingkod, kundi ito po ang simula. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, in Jesus' name. Amen. So, punta ko po sa iyong pinupuan. So patuloy po tayo mga kapatid na manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga problema, mga kahilingan po natin, mga kapatid ko yan po inulog natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Tayo po ay magkasa po manalangin for the Lord. Hallelujah for the Lord. Ako po nakila at mapagpala po namin Ama, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal, sa matamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Diyos. Lord, sa mga oras na ito, narito po ang bawat isa sa amin. Kami po nagpapakumagano. Kami po humihingi po ng tawad sa aming po mga nagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali. Patawarin mo po kami, mahal na Diyos, lighaan kami ng isang banal at malinis na puso. Marapating mahal na Panginoon, ang aming po mga dalangin, ang aming mga pagsamo sa iyong mahal na Diyos sa gabi hindi magkaroon po ng katugunan, kaganapan, mahal na Panginoon. At aming po pinadalangin sa iyong mahal na Diyos sa lahat mga kapatiran dahil ito. Mahal na Diyos, abutin mo po sila ng iyong mapagpahalang kamay. Nakikita mo po ang lahat ng kanilang pong mga pangangailangan. Ano mang kalagayan na mayroon sila, mahal na Diyos, ikaw po ang siyang mag-unang ng iyong mapagpahalang kamay, mahal na Diyos. Hallelujah. Lord, pagpalain po ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, bawat magpatungan ng kanilang pong mga kamay, ikaw po ang mag-bless at magpala sa kanila. Nang higit pa sa kanilang pong mga inaasahan, mahal na Diyos, buksan mo po ang lungawan ng langit at ipagkalungo po sa kanila ang pagpapalat, biyaya na walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon. Sawayin mo po ang mga mananakmal sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, mahal na Diyos. Hallelujah. Protektahan mo po maging ang kanilang pong pisikal na pangatawan, maging ang kanilang pong buong sambahayan, mahal na Diyos. Protektahan mo po sila at ilayo sila sa lahat ng sakit o karamdaman, mahal na Diyos. Hallelujah. At idinadalangin po namin sa iyo, mahal na Panginoon, na ikaw po ang siyang mag-bless magpala sa lahat ng mga kapatiran, maging sa aming mga viewers, mahal na Panginoong Diyos. Hallelujah. Abutin mo po sila ng iyong mapagpahalang kamay, pagpalaan mo po sila, i-bless mo po sila, pagalingin sila sa kanilang mga karamdaman, lutasin mo po ang kanilang mga problema sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Hallelujah. Lord, aming pong idinadalangin sa iyo, mahal na Panginoon, at pinagkakatiwala sa iyo, mahal na Panginoon Diyos, ang iyong pong mga anak, mahal na Panginoon Diyos, maging ang iyong pong banal na gawain, mahal na Panginoon, sa lugar po ito. Hallelujah. Ikaw din po siya mag-bless at magpala, mahal na Panginoon Diyos. At sa gabi nito, mahal na Panginoon, abutin kami ng iyong mapagpalang kamay, bawat prayer request o kahilingan ng iyong mga anak, ikaw po ang siyang magkaloob sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name, amen, amen. Hallelujah. Sa lahat po ng mga karamdaman, ipatong po ninyo yung pong kanang kamay sa ulo at yung pong kanyang kamay, ilagay po sa pati po ng inyong katawan kung saan po nakuha ng inyong mga karamdaman. At kung kayo po may mga kahilingan, itaas po ninyo yung pong dalawang kamay. At sa aming po mga viewers na patuloy po sumusubaybay, kung kayo po may mga karamdaman o anumang sakit na mayroon kayo, ipatong po ninyo yung pong kanang kamay sa cellphone screen o gadget na yung ginagamit. At yung kaliwang kamay, ilagay po niyo sa parte ng inyong katawan kung saan po nakuha ng inyong mga karamdaman. Manampalataya po kayo na sa Diyos po ay walang imposible. Hallelujah. Muli po tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nagpapala po namin ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa matamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ano mo pong gawa ng kaaway sa aming pong buhay, sa mga buhay ng iyong mga anak.
ito may kahamdaman, ito may cancer, leukemia, asthma, diabetes, ulcer, anemic, high blood, obesipon, o tuberculosis, lahat ng kahamdaman, skin disease, hallelujah, pauwi mo dito sa lahat ng iyong mga anak, sa lahat ng link na ministry ito sa pangalan ni Jesus. Cast out! Kasapang Jesus name. Lahat ng kahamdaman, galing sa ulo hanggang sa mga, ito po'y pauwi mo po sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa mga problema, lutasin mo po ang kanilang mga problema at ipagkaloob ang katugunan sa kanilang pong mga pananalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Lahat ng Praise Lord, at tuwing po ang ating dakilang Diyos sa salamat po sa ating pinakumalang Panginoon. Gabi siya po mga kapatid. Muli po kayo mga balik po sa inyong mga lupuan. Patuloy po tayo sa ating mga announcement, mga minamahal. Praise Lord, so sa mga willing po na mag-practice, meron po tayong instrument mga kapatid. So yung instrument po natin, wala po kasi gumagamit, no? Marami po wala akong gumagamit mga kapatid. Kaya mag-desire tayo lang sa mga kabataan po natin, mga young people natin. First Lord, na mas madali pang turuan. Amen? Amen? Hello? Sa kayong mga willing pong magpaghamit, no? Mga awit. Ayan, mga kapatid ko, ayan po yung mga spiritual na tungkulin. At ang po natin, mas mataas pa yan sa tungkulin na mayroon ka. Trabaho, negosyo, ito yung pinakamataas na tungkulin sapagkat naglilingkod tayo sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari na siya po ang may-ari ng buong sanlibutan. Amen? Amen? So ngayon mga kapatid, magpagamit tayo, no? Bukas mayroon tayong practice, choir, at saka sa instrument, mga kapatid, mag-practice po kayo para lalo po kayong lumago no, sa paglilingkod natin sa ating pinakamahal ng Diyos. Okay, so huwag po natin kalimutan mga kapatid, mga schedule po ng ating mga nagawain, lalo-lalo sa araw po ng linggo. So huwag po kayong mawalat yan. Julie? Yan. Sister Julian, Father Pula, First Lord, sa linggo, mga kapatid ko, pagpatuloy natin, paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Lahat tayo masahin, First Lord. So, ayan po, mga kapatid ko, ipagpatuloy natin sapagkat tandaan po natin ang hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung ating pong mga ginagawa para sa atin. Amen? So, sa araw po ng linggo, mga kapatid, nagsimula po tayo ng alas 8:30 ng umaga at matapos po yan ng mag-alas 12 po ng tanghali o minsan di po tayo abot ng alas 12. At pag-araw po ng Friday, tayo po ay nagsimula po ng alas 5:30 ng hapon at matapos po yan ng alas 8 ng gabi. So, lumampas tayo ng konti, mga kapatid. At, ano pa? Okay. Ito yung pinaka-paborito natin na part, mga kapatid, no? Yung ating pong closing prayer. Okay. So, tumayo na po tayo lahat, mga kapatid. Praise Lord, at tayo pong magwakas na sa ating pong pinagpalang gawain. Praise Lord, narito po ang ating kapatid, Pinagbanarens. Ano ang tawag nito? James Baptist. Praise Lord, mabanalangin po sa ating pong pasamantalang pagtatapos. Praise Lord. Bless you po pinagin. Richard Cruz. Tayo po manalangin. Kung mapagpala po namin mga Diyos ng mga Diyos sa ng mga pinapasalamatan po namin ang natapos na pagtitipon po ito na inyo pong pinagpala nagsimula po sa MC, Joyful and Solemn Song sa mga patotoo, maging sa pagbibigay at sa laking lang Ebanghelyo. At mahal na Panginoon, sa amin pong pag-uwi, pag-ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, balutin niyo po kami ng inyong protection, kung paano niyo po kami inatid ng ligtas sa lugar na ito sa pag-uwi. Sa ito po ang samot panalangin sa pangalan ni Jesus, Jesus name. Pasok ko na.
Okay, maakit na kuya. Video. Ito yun. Lahat po na ganito nila. Ako na ganit. Grabe ka taas nila pa. Pwes!